May isang sipi nga ako dito ng saging, kaya naman niluto ko ito sa gata para maiba naman. Hi guys, this is your Mami Judy Ann, ang iyong first time and full time mommy. Ang dilim at ang kakapal nga ng ulap sa kalangitan na nagbabadya na uulan na naman. At pag ganitong panahon, ang sarap magkape at kumain. Kaya naman naisipan kong lutuin sa gata itong isang sipi ng hinog ng saging. Kaya lang hindi na ito matawag na isang sipi dahil nabawasan na ito ng 3 dahil inulam na nila sa kanin. Ang ganda nga ng pagkahinog ng saging na ito at ang lalaki pa. Pero bago ko ito niluto ay kinuha ko muna sa sampayan ang aking mga nilabhan kanina para hindi ito mabasa ng ulan at tuloy-tuloy ang aking pagluluto. Buti nga lang at maaga akong nakapaglaba kanina, kaya naman tuyo na ito bago pa bubuhos ang malakas na ulan. At pagkatapos kong kunin sa sampayan ang mga nilabhan ko ay binalatan ko na nga itong mga saging. Sa isang piraso pa lang ng saging na to ay mabubusog ka na dahil malalaki ito at pwede ka nang hindi maghapunan. Hiniwa-hiwa ko nga lang ito sa maliliit para marami tingnan at para rin hindi magsasawa ang mga kakain sa laki ng mga saging na to. Alala ko nga dati na ito yung madalas namang merienda kapag kami ay nagtatanim o di kaya naman ay nag-aani ng mais. O di kaya naman kung kami ay nagpapakopra ng niyog, ito din yung madalas naming ipapamerienda sa aming mga labor. Ang dami kasing saging sa bukid namin dati na libre lang at mananawa ka na lang talaga sa pagkain. Hindi katulad ngayon na nandito kami sa lungsod ay hindi kami makakakain ng saging pag hindi kami bibili o di kaya naman pag walang pera. Sa bukid kasi hindi mo na kailangang bumili para makakain ng saging. Ang dami din kasi namin nitong tanim at basta masipag ka lang magtanim ay makakakain ka rin. Sa lungsod kasi ay hindi ka makakatanim at wala kang matatamnan dahil nakapaligid ang malalaking building at mga istruktura. Pagkatapos kong balatan at hiwain itong mga saging ay sunod ko namang inihanda itong kinayos na mga niyog. Naglagay nga lang ako dito ng 3 basong tubig para sa paunang gata. 2 beses ko nga itong pigaan dahil itong paunang gata ay ilalagay ko ito pagluto na ang saging kasama ng asukal. Masarap kasi pag masabaw at lalabas yung oil at bango ng gata. At pagkatapos kong pigaan ay sinala ko na yung gata para masala ko yung buo-buong niyog na naiwan. At pagkatapos ay piniga ko na naman itong niyog para sa pangalawang gata. Ito kasing pangalawang gata yung iluluto ko sa saging at pagkatapos ay inilagay ko na yung mga saging dito sa kaldero. Marami nga yung nahiwa-hiwa kong saging kaya naman muntik nang mapuno yung kaldero. At pagkatapos kong mailagay yung saging sa kaldero ay sinunod ko namang ilagay itong pangalawang gata at saka isinalang. At pagkatapos ay tinakpan ko na nga ito para hintayin kumulo at maluto. At habang hinihintay kong kumulo at maluto yung aking saging ay sinuklayan ko muna itong aking munting prinsesa. Dahil nasobrahan sa paglalaro kaya naman yung buhok niya ay sobrang gulo na nakatabo na sa kanyang mukha. At pagkatapos ko siyang suklayan ay nilagyan ko siya ng baby moisturizing lotion from Tendero. Hindi lang ito moisturizing lotion, nakakalighten pa ito ng mga peklat. At ayan na nga ay kumulo na itong ating ginataang saging pero hindi pa yan luto kaya lulutuin pa natin. At yung paligid, grabe, ang dilim na, malapit na talaga bubuhos yung malakas na ulan. At sa ilang sandali pa ay luto na itong ating saging kaya naman nilagay ko na itong gata na una kong piniga kanina at nilagay ko na rin ang asukal. Yung kalahati lang ng 1/4 na asukal ang aking nilagay at pagkatapos ay hinalo-halo ko na sa gata para mas mabilis matunaw. Lulutuin lang natin ito ng hanggang 20 minutes. And after 10 minutes na pagpapakulo, ayan, unti-unti nang lumalabas yung oil ng gata at ang bango pa. At kasabay rin ng pagbuhos ng malakas na ulan na sinamahan pa ng malalakas na hangin. Kada tuwing hapon nga ay umuulan dito sa amin. Na hindi na nakapagtataka dahil dulot ito ng habagat o di kaya naman pag merong bagyo. At sa wakas ay luto na rin itong ginataang hinog na saging. Napakasarap tingnan dahil nag-oil na nga. Kaya naman ako ay nagsandok na para matikman na. At dahil marami-rami ang aking niluto, kaya naman sinandukan ko din sina auntie. At pagkatapos kami ay kumain na rin dahil medyo gutom na. Matagal-tagal na rin nang hindi ako nakakain itong ginataan na saging. Tunay ngang napakasarap pag pinalabas mo talaga yung oil ng gata. Pag meron kayong hinog na saging ay lutuin nyo rin sa ganitong paraan. At hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunood at suporta. Bye!